Ako pangamuyo sa aton nga main scripture. Ginoo nagatindog ang imo alagad karon sa atubang sa imong mga katawhan. Ginoo pakauna kami sa imong mga pulo. Amon Dios kinapauhos ang amon mga kaugalingon. Lord God, I can do nothing without your help. I cannot do this alone without your help, Lord God. Lord, speak to your people once again through thy words, O Lord. Ginoo, istoryahan kami, nagtanuga, makasing-kasing, O Diyos, na hindi kami magpamauli, Lord Jesus, na hopeless, O God. Na may mga bagay, Ginoo, Lord, ngayon sa amon na ikaw lang ang nakahibalo. Lord Jesus Christ, ikaw ang magpanguna sa silingan at na. We allow you, Lord, to move in the midst of your people right now, Lord. Through thy name, through thy words, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpak para sa Diyos. Palakpak para sa Ginoo. Kaya nakatulog na ang Diyos na napakaayos sa atin. Pagsiling na evangelist, doon ako baan ko. Kaya nang mahipo ko sa una, hindi ko na mahipo sa buong. Doon may mga kasapan pagla, may mga napuhin, kagyaran mga nadugan. Kaga nagpaspor na kita, so nga ito approach sa church panauturan, pang pastor's heart na. Hallelujah. So, gusto ko mga kauturan na i-condition before ko nga mag-preach ang inyong mga tagipusoon. Kaya una sa tanan, hindi naton maangkon ang mga bulawanon kapriska ang mga pulong sa Diyos kaya implastar sa aton mga kinabuhi. Una sa tanan, kung hindi kita kabalo magpaubos. Ginhambal ni Haring David sa Book of Psalms, chapter 84, verse 10. Kung di ko magsala mga kauturan, siling niya, for a day of thy courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell to the tents of the wickedness. Si Haring David, mga kauturan, although nga siya hari na, pero ang iya handong siya tagipusoon maging doorkeeper sa balay sa Diyos. Kay balo si Haring David, nga kung ara siya lapit sa balay sa Diyos, lapit siya sa presensya sa Ginoo. Mas importante para sa iya, hindi ang posisyon. Ang importante para sa iya, ang presensya sa atong buhay ng Diyos. Bisan pa nga siya hari na, mga kautulan, pero nagpabiling sa kasing-kasing ni Haring David, nga siya isa ka-ordinaryo nga tao sa mata sa Diyos. Kaya may mga tao sining kalibutan kung ilang taon niya ang iya kaugalingon nga mataas kaysa iban. Mabudlay para sa iya ang paghatag himaya sa Ginoo. Sa katapusan nga hangyo ni Abraham sa Diyos, sila nga pulo ka mga tao nga matarong kung imo makita sa Sodom ka Gomora. Muna ang request o kung ginpangayo ni Abraham sa Diyos nga iya luwason ang iya hinablos nga si Lot sa Sodom ka Gomora. Maaman na lang niya iman. Sa katapusan sila niya, Ginoo, hindi ako maghangyo sa imo katapusan na ni. Isa ako kaulod si Atuba. Ang aton papa sa pagtuo nga si Abraham, ang iya lantaw sa kumalingon isa sa kaulod. Kung kita ng mga anak ni Abraham sa pagbuo, ano ba ang atong lantaw sa atong kaugalingon? Siling ni Haring David sa nagatubang siya sa kay Haring Saul nga iya nga ugangan siling niya. Nga kinalagas ng ko kapatyon. Nga isa lamang ako kakuto, pulgas sa ilo. Kay mabunlay, mga kauturan, ang tao magpalapit sa Diyos kung siya po ganon.
First thing first, nga aton himuon nga makapalapit kita sa Dios, aton gid ipaubos ang aton mga kaugalingon. God resisted the proud, but the Lord gave more grace to the humble person. Vainglory, boasting is evil. Paborito sa Dios, kag nabiyaan gid ang Dios sa tao nga kabalo magpaubos siya kaugalingon. Hallelujah! Wala na siyang ibang nabutang. Hallelujah! Nga ang tao may access sa Diyos. Isa ka butang na nakita ko sa Biblia, kung ang tao kabalugid magpaubos siya kaugalingon. Sometimes, ang tao, iya ginapangunahan ang Diyos sa pagpataas siya kaugalingon. Hindi naton pagpangunahan ng Diyos pataas sa atong kaugalingon, kay ang trabaho sa Dios amo ang magpataas sa aton. Siling ni Jesus Christ ang nagapaubos sa kaugalingon, pataason, kag ang nagapataas sa kaugalingon, ginapaubos sa Dios. May mga tao, mga kauturan na Peter siya, di kumpara sa iban. Mas pinasahig siya, di kumpara sa iban. May mga statement, sometimes, mabatian natin na hindi kita kalibel. So maupod sila sa kalibel nila. Pero sa ginsuburan, mga kauturan, we are the dust of the ground. The Lord God formed man of the dust of the ground, and He breathed into his nostrils, and the breath of life, and man became a living soul. Each of us from the dust of the ground. Sometimes, mga kauturan, hallelujah, may mga tao nga nagalantaw sa ilang kaugalingon nga daw, first class sila nga dust. Nga ang tao ginhimo sa Dios halin sa bog, kay ang abog nothing. Ang abog walang pulos. Tintugan niyang tao, ang formula ng kauturan, abog sa duta. Wala ang Diyos naghimos ang tao halin sa gold, halin sa black diamond, sa mga precious na mga bato. Kay dapat nato ninindihon, na bisan perti na sa aton nga gwapo, perti na sa aton nga talented, gifted, hallelujah. Maayo ang atong estado sa magpangabuhi, still sa mata sa Diyos, abog kita. Walang asang magipabukal sa atong kaugalingon. Mga kauturan, siling ni James, humble yourselves in the sight of God. Yes. And God will lift you up. Peter said, humble yourselves under the mighty hand of the Lord, and God will lift you up in due time. Kaya ang Diyos hindi siya magagiyos, siya ang Espiritu Santo. Hindi siya makahatag sa mga pagkaon nga langit dun sa atong kinabuhi. Hindi kita kaya busgon sa Diyos. Kung hindi kita kabalo, magpaubos sa atong mga kaugalingon. Ang nahulugan ni Lucifer sa langit, mga kauturan, hallelujah, bangod sa pride. Ang tagalangit, ginasipa sa Diyos, alin sa langit, pagkatu sa kalibutan. Kapag ang tao magpabugal, hallelujah, siya kaugalingon, ang tagalangit, dali ginasipa, pagkatu sa kalibutan. Kapag ikaw magpabugal, hindi ka gikakanto sa langit. Kaya ang ginalift up sa Diyos, ang malapit sa Diyos, ilang tao ang kapalumag paubos. I am what I am. You are what you are. We are what we are. For in Him we live and move and have. Because of God's breath, hallelujah, and man became a living soul. 1 Timothy chapter 6, mga kauturan, verse 6, 7, and 8. Siling na Apostol Pablo, nagsulod kita sa kalibutan nga wala sang dala. Magagawa kita sa kalibutan nga wala sang dala. Pagkatao natong hindi na kabalo maghambal, hindi na kabalo halip ko ng language na atong imisyonal sa atong bibigya. Wala kita ibalo ilang mutong sa atong kinabuhi. Wala kita duta, wala kita balay, wala kita appliances. Wala kita sa mga material na mga butangan at sulod sa kalibutan. Siling ni Job, ang Diyos naghatag, ang
Diyos man magabawi po siya nun. Ang mga butang aras sa imo, kag sa ako na. Tanan nga mga butang aras sa imo. Your wife, your husband, your kids, hallelujah. Inatanan na galing sa Diyos. Kag wala itasan may pabugal sa akong kapalingon. Isa lang ang among ipabugal. Ang Diyos! Sa atong kinabuhi! Oh, God be the glory. Palakpak para sa Diyos. Pinapagpusyon sa Diyos ng heart. Hallelujah! Si King Herod, sa tapos ng speech sa narration, siling sa mga tao, this is not the voice of man, this is the voice of God. Iya claim ang glory. Suddenly, ginulot siya kag napatay. Isa kahari na kaupuran na bandog sa lugar sa Babylonia, si King Nebuchadnezzar. Nagpahimo siya sa hanging garden. Kaya claim na siya tungod initanan sa akon kaalam kag abilidad. Kag may tingog siya na nabagian halin sa langit. Kag sa dira-dira makaupuran ginhimo sa Dios sa pinudino. Giliwat sa Diyos ang iya, hallelujah, continence, ang iya na physical appearance, makaupunan na. Kagiliwat sa Diyos ang iya panabor. Instead na magkaon sa pagkaon sa tao, kinpakaon sa Diyos ang hinamon. Within 7 years, dito siya makaupunan na. Kapuyok sa lasang naman, isa sa katao nga ganun. Isa lang kabutang ang makapamuot sa tubang sa Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya nakita ko una sa tanan, kung ang tao kabalo magpaubos sa ikaw galing. Amen. 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 Hallelujah. Pag-meet up nila liwat sa Diyos, si Satanas. Kaya si Satanas may access pa dito sa langit. Kaya silin sa Diyos sa kay Satanas. Have you considered my servant Job? In the earth, there is none like him. There is none like him. Being faithful. Hallelujah. A righteous man. Kaya silin sa Diyos. Praise God, one who first God. Kasi hindi niya makaupunan dispute evil, abstaining himself from evil things. It doesn't mean, hallelujah, na ang Diyos bulag sa mga butang na naposes ni Job. Kaya ang Diyos na kay balong ang ina ng mga butang na naposes ni Job, mga material na butang. Halin mo sa Diyos, pero kung awon mo ang real scenario sa conversation sa Diyos kag sa kay Satanas, wala siya din pabugal si Job sa Diyos. Pagod niya siya manggaranon. Siya makaupunan, hallelujah, madamo nga makasapatan. May baka, may asno, may kamilyo, may karniro, mga linibo ka makasapatan. Ang Diyos wala nagsiling makaupunan sa tanas. Nakita ko wala ako nalagad ka si Job sa kalibutan. Wala sing kaangay sa iya. Nagkambal ang Diyos sa iya. Nagdamo na niya mga karniro, nagdamo na niya mga baka, nagdamo na niya mga asno, nagdamo niya mga bataan, manggarano na siya. Wala ang Diyos nagbuel sa sila ng mga butanga. Hindi nang basihan, hallelujah, praise God. Hindi nang basihan ng Diyos ma-impress sa aton. Kung nag-inlan ikaw sa Diyos ang atong relasyon. Kaya mga tao mag-bless sa material ng mga butanga. Pero walang relasyon sa Diyos. Mahapos para sa ilang maghibong sa sala. Wala silang kahadlok sa Diyos, hallelujah. Hindi dapat ang Diyos masiling. Nakita mo akong alagad niya si Jethro. Hallelujah. Dito sa sumag. Madamo na sa mga membro. Madamo na sa mga professional sa mga membro. Gwapo na niya mga gamit. Namin ng mga pagkalalawit. Ang iya mga back-uppers, iya mga musician. Katahong magbukal. Hallelujah. Hindi ka muna ang basihan sa Diyos. Mas makita sa Diyos na ikaw ay hadlok sa maghimo sa sala, at sa magligaw sa maghimo sa sala. May kahadlok ka sa Diyos. Matarong ka na tao, perfecto ka na tao, matutong ka na tao na nagsimba
ipadiya ko sa imo amo nang pasihan sa Dios nga ang Dios magpamugal sa imo kag sakot. Hindi ang Dios maghampan ang kauturan kay Satanas. Satanas, nakita mo ang UPC. Pero tinasa inatagamo, no. Isa lang ang ipamugal sa Diyos. Kung makita yung tao na may relasyon sa iya. Palakpak para sa Diyos. Palakpak para sa Diyos. Ang palakpak para sa Diyos. Ang himaya para sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Book of Numbers chapter 12 verse 1. Inihatag sa Diyos yung Isaiah sa akin. And Miriam and Aaron speak against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Verse 2. And he said, hath the Lord indeed spoken only by Moses? Hath he not spoken also by us? And the Lord heard it. That sa verse 2. Ining si Moses kag si Miriam, mga supporters ni mga kauturan. Si Aaron and si Miriam, mga supporters, mga kauturan ni Moses. Sang gamay pa si Moses, kaging paano mga kauturan sa subak. Ang iya nga protector that time, naging gamit sa Diyos si Miriam. Kag sa panahon nga nagatubang si Moses kay Pharaoh, ang spokesperson ni Moses kay Pharaoh, makauturan si Aaron. Kag sa panahon nga may away against sa mga Amalekites, Book of Exodus chapter 17, verse 11 to 12, si Joshua atos dalong, si Moses atos babaw, kag nagabayaw sa iya sungkod o kung sungkod sa Dios siya mga mo. Kag kung iya i-held up ang iya kamot, Israel prevailed. Pero kung ang iya ng kamot i-lower niya mga kauturan, Amalek prevailed. Kag sa panahon naging kapoy si Moses, kinuligan siya ni Aaron kag ni Hur. Pero sa panahon mga kauturan nga naglakad ang mga katuigan, nalisa si Miriam kag si Aaron. Bangon nakita nila nga si Moses nagpangasawa sa babae nga hindi Hudeo. Ang asawa, mga kauturan ni Aaron, Hudeo. Ang bana ni Miriam nga si Hur, Hudeo. He came from the tribe of Judah. Pero ang ilan na mamod nga si Moses nagpangasawa sa hindi Hudeo. Kag may butas sila nga nakita. Kag ang ang nagpa-trigger sa ila nga daw may mansa nga leader. May diferensya. Kag kung may diferensya na, kag makita sa sumulunod, daw mamudlayan na sa pag-follow sa mga rules, policies, programa, kag sa mga gina-implement, mga kauturan. Kung magsugod na ang congregation sa paglantaw sa kapakyasan para sa ila, mabudlayan ka na sa pagsunod sa ila. May ano na may mansay. Okay? Kansilin nila ang Diyos ng malaga istorya kay Moses. Hindi pala Aaron nag-istorya man ang Diyos sa aton. Kung sila nun,
ila gibutang ang ila kaugalingon sa level ni Moses. Hindi pwede nga ang membro ibutang niya ang level sa leadership. Disciples, students is not above his master. Siya ni John the Baptist, he cometh after me is greater than I. Ang unang aton sundon, mga kauturan, hindi naton pag-ibutang ang aton kaugalingon na daw mas nabaw pa kita sa leadership. Kag hindi pwede mga kauturan nga imo, hallelujah, kumpitan ang leadership. Yakon, may mga membro nga iya kumpitan, iya pastor say, kung si Pastor Jethro gasinggit magwali, o gasinggit man. Kung ka-English siya magwali, ako sobra pa. Kung kabalo sa magkanta, ako ang man. Competition. Mabalaan ka na kung i-approve sa Diyos ang competition. Hallelujah. Kakumpitan mo ang imo pastor. Kumpitan mo ang imo leader. Kumpitan mo ang leadership. Okay lang, Pastor Jade. Kung nakakinikitaksin, humbleness and humility. Makautunan. Hallelujah. Kay si Moses, manghud lang nila. Manghud lang nila. Nalinta nilang ang leadership na bisan manghud siya. Pero ang leadership ara kay Moses. Sa church mo mahibo, magulang ka kay Pastor Jethro sa edad. Pero ang leadership wala sa imo, ara kay Pastor Jethro. Sa mga asawa, sometimes ang asawa, magulang pa sa bana. Pero wala ka ginagaan authority. Hallelujah, mag-domain si mo bana. Ang dominion gibutang si mo bana. You must obey the rules. So nagsiling sila. Ako ng Diyos naghambal sa iya. Ang Diyos naghambal man sa aton. Busi ganun ang leadership dulang. Na dapat ang leader siya ang imbuto. Channel. Jeremiah 3:15, I will give you pastor according to my own heart to feed you with knowledge and understanding. Kung ang knowledge sa pastor, ang understanding sa pastor nga gina-feed sa inyo, kag lain ang imo knowledge, lain ang imo understanding, conflict. Dapat kung may knowledge ka, kag kung may understanding ka as a congregation, dapat nagalin sa pastor mo. Kaya ilang knowledge and understanding, halin sa Diyos. Sa akin lang ang pastor. Ang unang problema sa church, nga mag-arise ang confusion. Confusing na mga upunan. Sa panahon ang membro, may knowledge sa kaiban. May understanding sa kaiban. Dapat ang understanding mo, ang imong knowledge na galing sa pastor mo. Kaya ang pinang knowledge sa understanding came from the Lord. Kaya once magkain ang knowledge mo, magkain ang understanding mo, conflict na. Confused na. God is not the author of confusion, but God is the author of peace. Ina-rebuke sa Diyos ang trouble. Peace be still. Peace be still. Unang yan ang mga ginhambal siya mga apostoles, kay hindi gusto ang Diyos. Hallelujah. Ngayon mga katauhan, hallelujah, nagkaka-confuse. Kaya nagkaka-trouble. Sige, let not your heart be troubled. So karon, si Aaron kag si Miriam nag-cause na trouble, confusion. Nakita na hindi na kung paano ginpapatay sa Diyos ang mga talented kag gifted
ginlubong siya sa Diyos na buhi. Kaging pamatay sa Diyos. Amat-amat niya mga tauhan, mga tao ng mga palakumod sa leadership. Nakapakilala nga ang Diyos hindi gusto sa congregation nga palakumod sa leadership. Hindi magbuha-buha ang Diyos tumba sa imo. Sa panahon kay hindi na makayong kabuhin mo, sabdungon ka na sabdungon sa puno sa Diyos. Proverbs 59 verse 1, kung hindi ka mapamati, naging stiff-neck ka, makaupunan, hallelujah, na-destroy ka without remedy. Okay, verse 3. Now the man Moses was very meek above all men which were upon the face of the earth. Masiling ka meek or meekness, hindi palaaway. Dahil mo ng humbleness kag meekness. Ang meekness, kalayok sa kagamu. Di sa gusto pala, away. Ito palayo na, kaagtag na. Amo na si Moses. Kung ang Diyos magpamugan sa tao, hindi na niya ma-question mga ulan. Kung ang tao magpamugan sa tao, ma-question pa na. Pero kung ang Diyos magpamugan sa imo, hindi na ma-question kung evaluate ka sa Diyos. Amen. Verse 4. The Lord speaks suddenly unto Moses. And Aaron, and unto Miriam, come out, ye three, unto the tabernacle of the congregation. And the three came out. Gaging patawag sila sa Diyos. Sa verse 2, malikod ta. May pulong tira, and the Lord heard it. Kung ganon, sa ilang conversation sila nagpulta, kundiin sila na mahangga ang Diyos na namamati. Hindi ka magsiling si Pastor hindi nagkamati. May Diyos ka nagpamati. Patulpaan kita, magpapuran ko ng Diyos na mamati. Pwede pa na yan madaya ang CCTV. Pero ang Diyos hindi mo na yan madaya. Nabagyan sila sa Diyos na nag-istoryalan si Miriam ng Siyon ang magutol against kay Moses. Hallelujah. Okay, ano ito ba verse? Verse 4. And the Lord came down in the pillar of the cloud. Ang Diyos ni makita, God is a spirit. Pero sa panahon ang haligi ng panganod manaog, nag-symbolize sa presensya sa Diyos. Akwal makita nila na hindi ang Diyos na. Kag ang haligi ng panganod nanaog, ka nagtindog sa pertahan. Hindi na, of the tabernacle. And called Aaron and Miriam, and they both came forth. Sige, verse 6. And he said, muna lang Diyos, isipol niya na. May nakita ka na yung Diyos niya doon. Kung may problema, isipol na sa Diyos. Mga kabataan niya. Mga anak niya. Ikaw, kabataan mo mag-away. Namiyan ka? Gabuksing mga bata mo, kinainay mo, ikaw ang ginigana, namiyan ka maglantaw. Hindi ka ginamiyan. Amo ng Diyos, hindi gusto ang Diyos. Hallelujah, praise God, yung kabataan, magbuksing. Yagwak ka mo, Miriam, Aaron, wak. Ikaw man, Moses, wak. Mga maguluto. Kamu pa mga tikulgit, ha? Yung pinasaway pa ng wow. Hindi para kung iso, ha? Si King Solomon, kung dito pala ng tingulang, dito pala pasamay. Basa pa chapter 11, First Kings. Pero di
bilang supporters ni Moses, amo pa sila ang naglisa. Yan naman. Pakpakan niya sa Lord. Okay, ginibalway ni Lord. Hear now my voice, pamati, mga pulo. If there be a prophet among you, kung may propetang sa tunga ninyo, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and I will speak unto him in a dream. Kung may propita sa inyo, tunga, sa propita, naghambal ko by dream and vision. Kung siya rin interpretahon pa na. Di pa na klaro eh. Ano yung vision na? Ano yung dream? So kung propita si Aaron, propita man, panaupuran si Miriam, sino si Moses? Propita man. Hindi-declare sa Bible eh. Pero ari ang pangapin sa Diyos. Verse 7. My servant Moses is not so. Kung siya noon, si Moses nga utod nyo, hindi pariusin nyo. Nga kung nag-istorya ko sa inyo by dream and vision, si Moses laing. Kaya hindi pwede. Hallelujah! Praise God, kaya i-reveal sa Diyos ang iyang leader, ang iyang pastor sa reveal sa mga membro. I-elevate inaya sa Diyos. May mga pastoran na hindi profesional, walang degree, walang doctorate, walang masteral, walang mga credentials, hindi mga professionals. Pero when it comes sa Word of God, hindi ka mo makasarami sa Word. Pag-abot sa pulong sa Diyos, hindi nyo pwede malapawan ang wisdom sa inyo, pastor. Kailangan ang dealing sa inyo kang sa inyo, pastor. Sige. Verse 8. Anong tani, anay? I-proceed na sa verse 8. Palikot ko karoon ang verse 7. With him, siling sa Diyos, kay Moses na, with him will I speak mouth to mouth. Grabe. Kung ang Diyos nagambal kay Moses, hindi yan sa dream, hindi yan sa vision, kundi gina-verbalize sa Diyos ang yan sa akin. Audible voice niya mabatian ni Moses. Kundi elevated si Moses, sila yan dream, kang vision. Pero si Moses, dinafocalize din sa Diyos. Okay? Even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Ayan. Nakita niya ron ng Miriam ang likod sa Diyos? Wala. Ang nakakita sa likod sa Diyos, si Moses lang. At hindi nila dapat i-reveal ang nila kaugalingon kay Moses. Okay? O ha? Wherefore, then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Why ka mo nahadlok sa iya? Na naghambal ka mo sa hindi maayo sa iya? Against niyo siya? Kaya nga mga kautunan sa performances. Balikontang 7. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. Okay, natin. 6.
Sige, ang ilaban na Hudeo. Diba? Sige, ang asawa ni Aaron Hudeo. Pero sa panahon nga si Moses nag-fasting, 40 days, 40 nights sa Mount of Sinai. Kag ang mga tao nagsilig, himuli kami mga Diyos-Diyos. Kag i-approve ni Aaron. Bawal, ginabalan sa Diyos sa iyang katawan, hindi ka mangasawa sa mga Canaanites, Jebusites, Perizzites. Kaya ang punto sa Diyos, nga kung mangasawa ka o kung mamana ka, mahaylo kami mo kasing-kasing sa pagsimba sa Diyos. Pero si Moses, bisa nangasawa sa Etiopiahanon, but never si Moses nagsimba sa Diyos. Nadala ni Moses yan yung asawa. Ako nangambal sa Diyos. Ang ako nalagad niya si Moses, matutong sa bukos ko mapanimalay, ikaw. Kung ang Diyos mag-evaluate, tapado ka din sa Diyos. Amo na, Pastor Jet, ang leadership, hindi na kinahanglan na pinanamo na ako kaugalingon. Dipigsahan na mo na ako kaugalingon. Halos sa panahon na matutong kami sa buluaton sa Diyos. Basta itutuon na mo na buluaton sa Ginoo. May isa na magdipigsa sa amon, ang Diyos. Ang nagdipigsa, halina kay Moses, ang Diyos. Ngunit na nga mo dipigsahan nga mo itong ringon. Halina may nagadipigsa sa yalagad na matutong ang Diyos. Amen. Si Aaron eloquent, magampal. Grabing wisdom. Wala mo na magampal kay Pharaoh. Saring, talented, gifted, tanana na sa niya. Kaya Diyos man mismo nagambal kay Aaron. Makauturan niya kay Moses niya. Ang imuton niya si Aaron na muna makukunsi mo. Kaya layo sa magambal. Pero anong pulos sa kabaayong magambal nga wala ka prinsipyo? I-compromise mo magsimba! I-compromise mo ang matulog! Anong pulos sila? Kagintampa sila sa Diyos sa kuya, sa pulong sa Diyos. Matutong ni si Moses sa bukos ko nga panimalay. Kamo! Lukas na mala, sinunting teacher sa aton and profession sa Sigurad School. Ay si ma'am. Ma'am, kung mag-teach ka ma'am, kag magsiling ang estudyante, Roman ko si mama sa term, sa definition, wrong ito. Dictionary ko si mama. Estudyante ka eh. Di ba? Okay. Amo nga kung reasoning power. Kung estudyante ka, kag may napansin ka na daw, salain si mama ko. Siguraduhan lang nga sa tanan ng mga quizzes, sa tanan ng exam, perfect mo. Pero pag-test ni ma'am sa imo, out of 10, 2 ka lang. Koleksyonan mo maestra ko. Naman! Anong background ni Moses? Di basta-basta makautunan. Halang abong kakuto. Ang pagkakakanto makautunan. Na kung sa diin si Pharaoh, ang mga Egyptians, puno ka pa nakita aktual sa lugar sa ito. Iuntay ang sungkod sa linsig na nakasplit. May kalayo ka panganon. Hallelujah, may haligi ka panganon. Hallelujah. Nagalitig ang tuta. May kalayo aling sa langit. Nagagahulog makautunan. Kinaistorya ang face to face. Nakita ni Moses ang likod sa Diyos. Kapuasa 40 days, 40 nights. Drive fast. Diin ka na ang performance. Tupugin na kung makatupong ka. Before
huwag ka mag-question sa leadership. Tatlo ka kabuhi mo. Tatlo ka ang performance mo. Late ka galing ng simba eh. Koleksyonan mo, pastor mo. Huwag ka galing captain sa prayer meeting. Questionan mo leadership. Huwag ka galing kapon sa labutan. Questionan mo leadership. Si Moses rin sa Diyos, matutong ni sa bukos ko. Nga panimalay, Pastor Jeff, sa panahon tutong ka, amo na nga itong dipinsa. Kung kailang gating sa prayer meeting, basta kita ng pastor, magkita sa Diyos, kinahimot na atong buluaton sa Ginoo. Kada Domingo, kinahimot ang buluaton para sa Diyos. Di sa evangelism, kinahimot ang buluaton sa Diyos. Masiling ang Diyos matutong ni nga ako nalagag. Hindi ni magtanto ka! Praise God. Sige, verse 9 na ta. And the anger of the Lord was kindled against them. Kakalayo. Kung may mga membro na nag-against sa leadership, kanilaam ang kaagin sa Diyos na. Kakalayo. And he departed. Ano to? Saka balik ang halig naman. Verse 10. And the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Nga, ibutangan sa Diyos na ako, kay siya ang mastermind. Si Aaron niya, madala ng isa. May batasan ni si Aaron niya, dali lang madala. Kung dito lang huyok, dito. Kung dito huyok sa tuo, dito mas tuo. High priest ni si Aaron, pero wala parugangan. Nandun ni Saman. Tinputan ka na elders sa church. Tinputan ka na church workers. Para tipinsan mong leadership. Hindi ka ikaw mag-unahin sa leadership. Kung ikaw, Gabe, na nakita sa Diyos ka nagsimula sa tanan, ikaw ang unahon sa Diyos. Kag hindi basta-basta nga ibutan sa Diyos, nga sakit na kauturan, medyo ni kasakit sa una. Huwag niya bulong. Di niya mabulong. Kag gusto sa Diyos na kauturan, natumbahon siya niya. Nga aro ang ibutan sa Diyos, ay gusto sa Diyos, magpinitin siya si Miriam, amat-amato sa patay sa iyo. Sabi na amat-amat mo pa sa akin ang leadership, ari amat-amato naman ka. Kaya kung basahan mo ang proceeding verse, pagkita, hallelujah, sa utod nga si Aaron, ang yautod nga si Miriam, mag-utod eh. Nagapating papaw ginang kaluoy. Utod eh. Amo na si Moses, naginaya si Moses niya. Ano man, 40 years old ako. Amo ni kada-adlaw makita ko. Kinapintasan ng mga Hudyo sa mga Ehiptohanon. Hindi katiis si Moses. Kinpatay ang isang Egyptian. Kaya iya ginasakit ang Hudyo. Naman si Moses, nakatay ng Egyptian, pero kasing-kasing kagdugo, Hudyo. Nagpapadalay tayo ang dugo. Ano nang tawag sila? Luksong. Luksong dugo. Mga kauturan, hindi nga mabatas na tanahon nga grabing pag-antos sa iya nga dugo. Ang mga kuntunay ka apostolic, baptize ka in Jesus' name, siya baptize ka in Jesus' name, hindi mo na pagbabayan. Kung may mga extra ka, tuloy
tingnan ang Diyos atak-atak kinaya. Kay wala ka tumong pag-atras ka sa kubol. Wala ka tumong pag-atras ka sa way. Anong pagkayahan sa Panginoon eh? Panginoon eh! Oh, nagbabasa na ako. Hallelujah. Okay, siling ngayon ni Aaron kay Moses, nagtungkol kinaroob. Pagkakay mo siya. Pag kinaroob, tungkol sa Diyos. Kaya si Moses, siya lang ang may access sa Diyos. Kaya kung tungkol ka, lapit ka sa Diyos. Kasi tungkol, galang-galang sila sa Diyos. Galang-galang sila sa Diyos. Ang na kung tutong ka, hindi ka magalang-galang sa Diyos mangayo. Nakatutong ka. Gaulan ka, hindi ko lang pwede ginalakat mo. Wala kong kasan, wala tubig mo, wala kinangon. Fasting isip pa lang. Alam ka sa panahon sa iyo, kinalagon. Mangayo ka, palintong ka din sa Diyos. Hindi na kapat ka. Ini Aaron, Moses, pakinuhi ka namin. Nakarealize na. Kung hindi pa pagtutangan na ro, hindi pa makarealize. Muling mga membro na nag-against sa leadership, ga-against kay Pastor Petro, namin sila pamutangan ako para makarealize. Kaya wala na decision. Halang na mag-abot sa kabuhi sa tao, kunukin kabuhi mo. Wapo ka ba kay pastor eh? Hallelujah, mas blessed ka ba kay pastor? Wala kang desisyon matabo sa kabuhi mo! Wala ginaalaw sa Diyos ang kasakit para mag-cause realization. Moses, kaya nagpalipis na kay Moses, isang maging ito. Kahit kung ang tao natuto sa iya, makamlo, hindi ka maliban ng Diyos. Kapaglo, si Aaron nga kung si Moses ang makamlo, hindi sa maliban ng Diyos. Nagamuyo si Moses. Kinsapat na yun sa Diyos. Nasiling sa Diyos, hindi kayo hulo siya. Pero sa piro niya ang consequences. Ito anay kaadlaw, buutan niyo siya. I-isolate niyo siya. Habulan niyo siya. Potso niyo siya. Kag-ibutang sa guwa sa kampo. Samtang sa pito kadlaw, grabe ang paghinulsol ni Miriam. The more nga siya nagahinulsol, the more siya nagamat-amat ayo mga kautulan. Lord! Hindi niya instant kwaon sa Diyos, hindi sa kaso. Tanawon sa Diyos nga kung si Miriam may nabilin pa, nga espiritu mawala, submission sa leadership. Hallelujah! Hindi submissive sa leadership. Nataon na sa Diyos sa kautulan. Until na makita sa Diyos, automatically, healed kayo. Si Moses, ang alagad sa Diyos. Basta tutong ka, hindi ka diretso ang Diyos. Butang siya judgment sa tao. Basta may Moses na tutong. Grabing ugtas sa Ginoo. Pagdating doon, please dali his keyboard kayo ito. Samtang grabing ugtas sa Diyos. Siling sa Diyos, ako ni i-transfer ang akong ko ginang kay Abraham.
Kaya descendants ni Abraham, perti ka sa lawayon. Nagpaugtas akon. Kag pamatyon mo sila tanan. Kag i-preserve ka, Moses. Dira ko, magsugod butang covenant sa imo, sa inyong mga descendants. Si Moses hindi bitaw so Diyos na to yan nag-propose sa iya eh. Kung ginanay si Moses, kung iya aksipon ang proposal sa Diyos, tumba sila tanan. Tapos, pero siling ni Moses, Lord, ang nagapasaway ang mga anak. Pero ang papa na si Abraham, tutulong sa iyo. Kaya niya ihalag pat yun ang yabugtong anak for the sake sa iyo. Kaya pamati si Abraham sa imo dinog. Ang nagpasaway ang mga bata, Lord. Pero hindi pa kalinting ang imo covenant kay Abraham. May saad ka kay Abraham. Amo ng mga tatay, please. Hallelujah, protection, my divine protection. Sa inyong mga anak sa panahon, ang ulo sa pamilya, ang haligi sa pamilya, mga uturan. Matutong na nagasimba, nag-aalagan sa Diyos. I-preserve sa Diyos ang atong mga anak. Baka kung ang tayo mapatay ko, mapatay si Pastor Jet. May kamalaka kami sa amon pamilya mga pamilya. Pero kung tutong kami sa Diyos, sa iya palakukuhan, hindi na papabayad sa Diyos ang amon mga anak. Ang amon mga apo kag sa mga apo, i-preserve na sa Diyos. Dagang Diyos, hallelujah, nagpamatik kay Moses, kay siling ni Moses, Lord, kunin mo sila pamatyon, ang amon ngalan, panasa sa libro sa kinabuhi, kay siling sa Book of Revelation, chapter 20, verse 15, hindi ko magsala mga nautunan, sa panahon masaw ng Book of Life, kag kung ang imong ngalan hindi mabasahan sa libro sa kinabuhi, dito kay haboy sa kalayo, hallelujah, dito kay haboy sa lake of fire, hallelujah. So siling ni Moses, Lord, panasa ang akong ngalan na nasulat sa libro sa kinabuhi, kung pamagyon ninimo sila, Lord. Ako nagbalagyagon sa leadership. Ako nagbalagyagon sa tunang na leader. Pastor. Kanuhan nila si David, nag-provoke sa Absalom. Kuha ko ng tulong. Batay na, langkay na. Karon, nag-uib sa iya. In-encounter ka sa pakyon, tapos siya ganyan. So, nag-announce, naghatag decree si King David kasi hindi niyo pagpatya sa Absalom. Bata daw. Pero kaging patay din ni Joab sa Absalom. Pagkabati ni David, naglilibot siya. Dali si David naman, nagtapa. Ipatikan din mo ni bataan eh. Ilong ng trono. May pulos ng bataan eh. Pero si Layong isa naman, hindi pagpatya kong bataan. Wala isa sa inyo na magalaw sa kumbata. Kung ipatay ni Joab, gabi ang hinipin. Bata, yan ang nag-betray siya. Pero ang kumali din. Di ba lang, makuod ka na guys, sa tayo ni King Solomon, sila ito sa hindi tuod ka na, kaya bata, patay na to eh. Ginangko niya, kaya bata, hindi niya bata. Wala CCTV, gintala kay King Solomon. Dili King Solomon, sige, why nyo ko ispanta kay pihakon ko rin. Sila yung sa tuod ka na, wala nga rin. Ihatag na lang na sa iya kung bata. Dito na lang na sa iya. Hindi na sa mga. Kamu na malatyakon sa tulad ng pastor. Nga bisang wala ka na di. Basta mapatianan mo na nagpadayon ka pag-alagan sa Diyos. It's hope. Isang sakit, Diyos. Basta mapatian ka na mo na nagpastor ka gapon. Napatian ka na mo na nagtutong ka sa pag-alagan sa Diyos. Isang tinto ka na lang sa biyak. Basta mapatian na mo na nagpadayon ka sa magsimba pag-alagan sa Diyos. Kaysa mapatian na mo, kapakita na mo, alay malahubog
manipis ka na. Liyapo na ako kasi kasing sina. Pero kung makita namon ka mamatihan, isa hindi ka namon maupon sa Silinga Church. Ang amon pagpalangka na naman. Unang balatihan ni Moses. Ang aming conclusive. Sige, ito work ng Holy Ghost. Paliyaw ta. Last na screen. Exodus chapter 17, verse 11. Exodus. Muna ginambal mo ganina. Hindi gusto ang Diyos away. Ang mga Amalekites, utod nila na sa tubo. Kaya nisindas natin Iso. Si Amalek, anak ni Iso. Sila ni Moses, pakanto sa Kanaan, anak ni Jacob. Si Jacob at si Iso, mangutod kambal. Una nagtikaw lang Diyos away. Sila nga sa chapter 13 sa Book of Exodus, shortcut nito kung ipabalik sila sa Diyos eh. Sa chapter 14, dila sila giblasta sa Diyos sa Red Sea. Kasi sa Diyos, kung shortcut sila pagkato sa Kanaan, may mga Pilistihano na sa panahon na takihon sila, mabalik sila sa ito. Although damo sila armas, pero hindi ka ba lumagaway. Ang mga bangko na baptize, hindi na pwede buntakan sa grabe na pagkikaway. Pabalik na sa kalibutan, sa Diyos. Muna ang bago ka na baptize, bago ka na sa Diyos, kasi dasig sa mo, huwag ka pa problema eh. Huwag ka pa ginalaw sa Diyos, di na panako, alay sa Diyos ang iyong pagkuha. Alis ka buntakan sa pagkitan. Pero kay Inanglangit, kay makalaki si Amalek. Balabagan eh. Sinili Moses, ikaw Joshua, pangita ko sa may naman ng kaway. Kaya ko masaka ko sa bukid. Katanon ko ang sungkod sa Diyos. Kagbayawan ko. Ito po na si Moses. Yan sa Bible, kung itaw ni Moses siya kapon, perdi Joshua, daog ang mga Amalekites. Kung i-out ka na mo, Steve, daog si Joshua. Pero di mga Amalekites. Ang bangangkot sa Jed. Ginugdan sa Diyos si Moses, di ba? Pero ang mga perdi sa gira. Anong isigli? May liting, Roy. May liting. Dapat ugdan ka sa Diyos, hindi ka maperdi sa way. Pero nga perdi si Joshua, si Moses. Ang bilog Israel, perdi. Yamanin. Kaya sa panahon si Moses magluya. Bisan ugdan ka sa Diyos. Bisan ugdan kita, Pastor Jet, sa ministry. Ugdan kita sa Diyos, ha? Pero kung mag-wait ang atong faith, mag-wait ang atong prayer, mag-wait ang atong pagtuon sa tulong sa Diyos, mag-wait ang atong fasting. Kita mag-fasting ba? Hindi na tayo mag-evangelism. Luya na ta, suglog ka sa kaperdihan. Galatians chapter 6 verse 9, they has not been weary while doing good in due season. We shall reap if you fail. Kapag hindi ka mag-luya-luya, ay bisan umpar ka sa Diyos kung mag-luya-luya ka, mapirdi ka! Dapat kasuwa-suga ka layo ang imong prayer, ang imong fasting maintain, ang imong meditation sa Word of God, ang imong magsimba. Ay bisan umpar ka sa Diyos kung mag-uwing. Bawal ang magpag
Joshua, di ka man siling membro na hindi ka konektado sa mga pastor. May anak na connectivity. Di ka man siling nga, ako yan nakasalakyan ko, ako nakabalay ko, ako nakatunta ko, ako na mga ranon ko, kung kisado sa kabuhin ko. Huwag nilalapot si pastor, ha? Huwag lapot! Nakaisno ka, nagdoktor ka, nag-civil engineer ka, tungkol sa pastor nga lang, luhod, adlaw, gabi, gawali, may nabalunong, hindi ka konektado. Konektado ni Moses ka na magbandi sa Diyos mo. Konektado ka sa pastor mo. Hindi ka mapinugalo, hindi ka matinigan. Kung wala ang pastor mo, wala ka supong sa mayo ng estado mo. Kung wala ang pastor mo, wala ka na pastor. Namin kang kaon mo sa mga restaurant na mahalalon, pastor mo pa rin. Wala kayo utang ka lang sa kung hindi ni mahampal ni Pastor Jen sa inyo, ipadala ko sa Diyos pa rin ang pari sa inyo. Counted of double honor ang mga leaders, ang mga pastors. 1 Timothy 5:17. Kung kalispito ka sa ginikanan mo, kung kalispito ka sa miyon mo, mas duble ang espiritu mo sa pastor mo. Kung ginataraan mo, ang regalo asawa mo, i-impress ka sa Diyos, mas dublehon mo ang gift mo sa pastor mo. Eh wala ka ng asawa kung wala pastor ng luhod. Para sa iyo. Tumakuha ng heart ko. Sige lang, Lord, please, sustain ko. Grabe ng gahom sa Diyos. To God all the glory. Sa heart ko. So 12. But Moses' hands were heavy. Ano? Di ba? 3 hours? 2 hours? Sige, kaya pa. Moses. Tingkog na sao. Binasuportaran niya si Joshua. Binasuportaran niya kamo. Makapasar si brother sa board exam. Makabayad sa tuition sa sister. Muna mga prayer na mo sa inyo. 3 hours, gamit yung kapoy-kapoy na na. 4 hours, amo na na. Tinataw ni Moses na naman yung ulaw. Kapanin mo si Moses. Ngay bayaw yan naman. Kaya nakita ni Moses, kanina si Joshua eh. Amo na ang trabaho sa iyo, pastor. Why sa gawali ka maperde ka mo? Why sa gawali ka itaw ka mo? Wala sa gawali ka katullo, ka katumpa. Basta na mo. Kapatid ko si Moses sinayang ka. Bukat na niya kamot. Kagsiling sa Biblia, but Moses' hands were heavy. Ngaaman nga nagbukat niya kamot. Kaya kung magdugay sa alsa, God na ito. Magdugay sa alsa, dugay ko lang. Gabukat ang imo responsibilidad.
2 years ka pa, pioneering stage. Okay pa na. Easy pa na. Pero kung mag 5 years, matamang kababatsagan mo ang kabutaton sa ministry. Kamat-amat bukang ang imo responsibilidad. 15 years, 15 years, 20 years, 25 years. Bukang na ang imo responsibilidad. I need your help. I need your help. Siling tayo ni Hor, kag ni Aaron. May magbayaw ni sila eh. Gradhor, si Moses ato leader, kung ibayaw niya ka, huwag taog si Joshua, tapos dalawang taog siya. So ang imo unta, kagikapoy na sa o, butangan ka sa bato, kapukuon. Kaguyatan mo at isaya katapot sa wala, at ako sa tuo. Kaya na-obserbahan sa duwa, ng kadalagan, anak gali sa bayaw ka mo. Mga supporters, di Pastor Jet, obserbahan ninyo kung anong mga programa na nag-ausuan sa iglesia, supportahin leader nyo. Ang mga supporters, observer, panilagi. Anong mahimutas na support ni Pastor Chito? Hindi ka makita ka para gusto ko ng leadership. Supporters ka! Kiputan ka na associate pastor para alalayan mong pastor mo. Yes. Why ka na isin-isin? Ngagiwalay ko ni experience ko ni. Sige, butangan ka sa bangko. Bato na pumoon, kapito alalayan na. Sound ba? Ngayon, but Moses' hands were heavy, and he took a stone and put it under him. And he sat thereon, and Aaron and Hur, may pulo mo, stayed up. His hands, may pulo nga, stayed up. Nagpabilin sa pag-alalay. Hasta natapos na naman sa nalito. Walang ilang biyahan. Hindi, walang iwanan. Kamu biyahan sa inyo mana? Malipay mo. Biyahan sa inyo asawa. Biyahan sa inyo mga bata. Kabayaan ka mo maginikanan. Nane? Dapat nakarinig ka mo kung biyahan kami sa mga pinusakit. Karabisan may ginasakit na mo na dapat kami ginapon sa kong ito. Kasuksok sa blue slip. Barong na mahinig si Tatos. Mawalan kami gapon ng ka-respect sa inyo. Trabaho. Kaya ang spice ni Pakay sa Diyos na. Kaya ginawali sa congregation discouragement. Pero si Diyos masikalan encouragement. Never kami magwali sa discouragement. Bisan pagkapin na kapag-antos. Sa hamunan. Never kami ka magwali sa discouragement. Masingkit kami kapag patayon ka mo. Goodness. Stay down! Walang nagibiyaan si Moses! Salamat ka nagpabilit ka mo! Salamat anak mo! Hindi lang nilokan si Pastor Chito na nagaginawa sa katapusan sa iyang kabuhi. Ang saha ang luhon! Ang saha ang
goodness of God. Kakisunod ang si victory. Sige. Yung pasunod ko sa Diyos sa imo banwate. Ang Diyos sa sila ni Joshua, kung ka mo magbiyak, ang akon pamilya. Amo ang unong sa ako. Kapag-alaga kayo sa Diyos. Salamat, huwag ka mong nagbiyak sa bagyo ka unos baha. Hindi ka kalayo na pagdilaw. Anak ka mo. Dapat hindi ka mo maliwan. Alalayin yung si Pastor